T-129 attack helicopter, ipinakita ang lakas sa mga kalaba sa kabunduka. Ito ang dahilan kung bakit dadagdagan pa ng Philippine Air Force ang pagbili ng nasabing naturang attack helicopter. 24 hinuli kabilang na ang Chinese nationals dahil sa illegal mining sa Osamis Oriental. Yaman ng Pilipinas, target ng mga Chino. Halos 30 milyon na mga kagamitan at mineral ore ang nakumpiska ng mga otoridad ng bansa. Chinese ambassador idideklarang persona non grata dahil sa pag-atake nito sa isang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Walang karapatan ang dayuhang bansa na diktahan, takutin at patahimikin ang sinumang opisyal ng Pilipinas, lalo na sa usapin at issue ng West Philippine Sea. 15 senador na ang pumirma para kondinahin ang Chinese Embassy sa Maynila. 9 na senador naman ang tumanggi na lumagda sa nasabing petisyon. Nakakadismaya mga kabayan, mga politikong ibinoto ng mga Pilipino, naging abogado at tagapagtanggol na sila ngayon ng China. Sa mga nagtatanong kung bakit mahalaga ang mga karagdagang T-129 attack helicopter tulad ng nangyaring ambush sa barangay Lininding, Munay Lanao del Norte na ikinasawi ng 4 na sundalo, malaki ang maitutulong ng mga attack helicopter upang puksain ang mga kuta ng kalaban sa masukal na kagubatan. Ipinakita din ng T-129 attack helicopter ang kanilang firepower tulad ng nangyari sa Escalante Negros Occidental, kung saan makikita natin na ang isang attack helicopter ng Philippine Air Force ay naglunsad ng ground support at rocket strike sa mga kalaban. Kaya ang karagdagang mga T-129 attack helicopter ay malaki ang maitutulong sa puwersa ng mga sundalo para masiguro ang seguridad at kapayapaan sa buong Pilipinas. Sa ibang balita naman, arestado ang 24 na katao kabilang na ang 2 Chinese national matapos maaktuwang nagsasagawa ng iligal na pagmimina sa isang liblib na lugar sa sitio Bugwak, Barangay Tingalan, Upol, Misamis Oriental sa ikinasang joint anti-illegal mining operation ng mga otoridad ng Pilipinas. Isinagawa ang operasyon ng 2nd Misamis Oriental Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Major Christopher John Viajar, katuwang ang intelligence operative at sa koordinasyon ng PAOK. Ayon sa ulat, nakatanggap ng impormasyon ang PAOK at mga otoridad mula sa isang confidential informant hinggil sa iligal na aktibidad sa lugar. Pagdating ng mga operatiba, nadatnan ang mga suspect na aktwal na nag-e-extract ng mineral resources gamit ang mga heavy equipment nang walang maipakitang legal na dokumento. Ito ay isang paglabag sa Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Nasamsam sa lugar ang 2 bako, 2 generator, 6 na water pump, 2 trommel, 30 sako ng hinhinalang mineral ore at 2 dump truck, tinatayang umaabot sa 30.8 million peso ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang kagamitan at mineral. Ang nasabing operasyon ay kabahagi ng pinaigting na kampanya ng Police Regional 10 laban sa iligal na pagmimina upang maprotektahan ang likas na yaman at mapanatili ang kaayusan at seguridad sa rehiyon. Itong mga Chinese talaga mga kabayan, wala talagang tamang ginagawa dito sa Pilipinas. Malamang sila ang financer at buyer ng mga yamang nakukuha dito sa kalupaan ng Pilipinas. Lahat na lang ng pag-aari ng Pilipinas gustong nakawin at simutin ng mga Chinese para sa kanilang pansariling interes. Sa ibang balita naman, Chinese ambassador, papalitan na mga senador ng Pilipinas at iba pang mambabatas ay kanilang pinag-uusapan ngayon at aaksyonan ang kalapastanganan at kawalan ng respeto ng bagong Chinese ambassador sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Senate Resolution number 256, condemning the recent public statements issued by the Embassy of the People's Republic of China directed against Philippine officials and institutions. The question now, Mr. President, is bawal na po bang kondinahin natin ang mga pahayag ng China
laban sa ating mga opisyal at mga pinagagawa nito sa ating teritoryo. Isa lang po ang tanong, bawal na po ba? Kasi sa huli ko pong basa ayon po sa ating konstitusyon, ay meron po tayong kalayaan sa pagpapahayag. There is freedom of speech, Mr. President. And I also want to remind not only the Embassy of China, but other diplomatic missions as well in our country, that in the Vienna Convention of Diplomatic Relations of 1961, it clearly states one of the functions of a diplomatic mission includes promoting friendly relations between the sending state and the receiving state, tayo po yun, and the developing their economic, cultural, and scientific relations. A diplomatic agent shall enjoy immunity from criminal of the receiving state, immunity from criminal cases of the receiving state. He shall enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction with exceptions. Without prejudice, though, to their privileges and immunity, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect laws and regulations of the receiving state. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of the state. Paalala ko po, and I would like to remind all our diplomatic missions to please review the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961. Mr. President, malinaw din po sa Section 7, Article 2 of the 1987 Constitution that in our relations with other states, the paramount consideration shall always be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. For years, the Philippines has acted with restraint and good faith. We have pursued peaceful negotiations. We have exhausted legal remedies and diplomatic processes. We have chosen dialogue over confrontation, law over force, and cooperation over conflict. But despite these efforts, China continues to engage in acts that intimidate and harass our fisher folks, endanger our Coast Guard, and question the authority of our institutions. Let me be clear, Mr. President, our commitment to peace does not mean acquiescence. Our preference for diplomacy does not mean silence in the face of bullying. We will not tolerate statements or actions that demean our officials, undermine our sovereignty, or erode our national dignity. There comes a time when a nation must speak with clarity and firmness. And that time is now, Mr. President. It is time to stand for our country, to defend our people, and to assert peacefully but firmly that the Philippines will not be treated as less than an equal. For this reason, I fully and unequivocally support this resolution. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Laban Pinas.